Amen. So, mayong hapon. Sa liwat sa tanan. Namo kasalamat kayo, Pastor Melchor, sa pribilehiyo niya makakani kami. Amen. Kasi hindi kami makapunta rito kapag hindi kami inimbita. Although kung gusto kong pumunta rito, pwede naman. Pero gusto natin na kapag pumunta tayo dito ay merong kabuluhan. Amen. Magagamit tayo ng Diyos upang maipangaral ang kanyang salita. And let me grab this opportunity dahil katapusang mensahe na to. Amen. Para kailan lang yung Martes nandito dumating kami. Ngayon ay linggo na. So, matatapos na ang aming mission dito. At Martes uuwi na rin kami. So, thank you, Pastor Melchor, for the invitation and for everything na ginagawa ninyo dito. Mabel, thank you very much sa mga anak at saka sa mga miyembro. Badal Mario, Sister Faith, thank you for hosting us. Okay? Para nasa hotel lang kami. Okay? So, maraming salamat. Saka sa kitchen. Kung wala sa kitchen, di tayo makakain. Diba? Wala naman sigurong conference na walang kainan. Okay lang siguro kung isang lang, kahit morning lang, Pero Pastor, kahit morning lang, may kain talaga, Mahirap may conference na walang kain. So, thank you very much, mga nasa kitchen. And sa lahat na nagsakripisyo, maraming salamat. Alright. At saka mapunti na rin natapos ang mensahe na kasi parang maubos na rin ang boses ko. Alright, so di na tayo magtatagal. I request everybody to please stand and sa pagbibigay galang ng salita ng Diyos at atin po muling bubuksan ang ating mga Biblia sa 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Salamat sa mga kasama kong pastor. Thank you, Pastor William, for being here. A big support. Because you are a big man. Ma'am Carlin, thank you, Thank you very much. And of course, sa mga preachers, ni Tito. So, maraming salamat sa inyo. Okay? Now, 2 Kings chapter 7, babasahin natin mula sa verse number 1 hanggang sa verse number 3 hanggang verse number 16. Okay, verse number 16. Andiyan na? Amen. Siguro iklian na lang natin hanggang verse 11 na lang and we will ipapaliwanag ko na lang mamaya. Okay? Verses 3 to 11. Okay? Everybody go with me now. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate. They said one to another, "Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die." And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots, and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, "Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites, the kings of the Egyptians, to come upon us." Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents, and their horses, and their asses
even the camp as it was, and fled for their lives. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried their silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, We do not well this day as a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. So they came and called unto the porter of the city, and he told them, saying, We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither boys of men, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were. And he called the porters, and he told it to the king's house within. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you for all the goodness that you have shown upon us. Thank you for all the strength that you have given us, your grace, your mercy, and your love. Thank you so much that we could continue on sa pangangaral ng inyong mga salita, and it is my prayer na tulungan po ninyo patuloy ang inyong lingkod. Alam mo ninyo ang aking kakayanan, I am only depending upon you. So Panginoon, iniingit ko po na kayo ay mangusap sa bawat isa. Lagyan po ninyo ng tamang salita ang mga bibig ng inyong alagad, so that I will be speaking the things that you want me to speak. And hold me not to speak the words that are not needed to be spoken. Kayo po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa conference. Maraming salamat po sa inyong ginawa kaninang umaga sa evangelistic message, sa mga tumanggap sa inyo. Only eternity will tell sa pagkatutuo ng kanilang profession. Kami po ay humihingi na tulungan ninyong bawat isa na ma-follow up sila at may maidagdag sa simbahang ito. Mga taong totoong ligtas at mga taong may pusong handang magsilbi sa inyo. Kayo po ang patuloy na magbigay ng mga pagpapala sa aming pag-aaralan sa pagkakataong ito. Lahat ng papulit at salamat, binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Diyos, tagapagligtas. Amen and amen. So, pwede lang bumalik sa inyong mga upuan. And at this point of time, ang mensahe ay para ho sa mga miyembro talaga. Amen. So kaninang umaga, focus tayo sa mga bisita, pero ang mensahe yun ay isa ring malaking pag-remind sa atin ng ating mga tungkulin. Amen. At pag-challenge sa atin na marami pa ring mga tao ang bukas ang puso sa pagtanggap sa Diyos bilang kanilang sariling tagapagligtas. Alright? And ang istorya dito ay sa panahong merong giyera. So very common ito kasi ang mga news ngayon ay matagal na ang giyera sa Ukraine at sa Russia. Patuloy pa rin at itong bandang huli, giyera between Iran and Israel. So, sumali ng Lebanon, sumali na ang US. Kung kaya tumaas ang mga gasolina at krudo, naapektuhan tayo ng giyera. Walang panalo sa giyera. Lahat talo sa giyera. Hello? May mga collateral damages. At isa tayo sa nagkaroon ng damages. Right. Amen? Yes. Hamakin mo yan mula 57 ang krudo hanggang doon sa amin
150. Almost triple yung kanyang bili. Can you imagine? Now, may giyera dito at siyempre, kapag may giyera, mahirap ang sitwasyon. So may famine sa kanila dahilan sa giyera. May gutom. Alam mo ninyo, napakahirap kapag mayroong gutom. Tama? Sabi ng iba, magbiro ka lang sa bagong gising, huwag lang sa gutom. Hello? Magbiro ka lang sa bagong gising, huwag lang sa gutom. Ha? So, merong ilan sila mga lepros? 4 na taong lepers. Leprous men. Okay? 4 na lalaking may sakit na leprosy. Ang leprosy, tinatawag din yan na Hansen's disease. Alright? Alam mo ninyo, napuputol yung, nadideform yung mga ilong, yung mga tenga, ang kamay ay gumaganito. So, pangit ang epekto ng sakit na ito. Kung sa Tagalog, paketong. Alright? At sa Old Testament, sa Bible, kapag ang tao ay may ketong, hindi sila pwedeng makapasok sa siyudad. Doon lang sila sa labas. They were outcast. Hindi sila pwedeng pumasok sa siyudad. So, sinakop ng Syria ang Israel. Binihag ng Syria ang Israel. Kung kaya't sa panahong to, merong gutom sa Israel. So may 4 na ketongin na andon sa labas, nakaupo sa labas ng gate. Alright? So, nag-conference silang 4. Nag-conference din sila. No? Leprous Men's Conference. So, nag-usap silang 4 at sabi nila, kung tayo ay pumasok, look at verse 3. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate. They said one to another, uupo lang ba tayo dito hanggang tayo'y mamatay? Kung tayo ay pumasok sa syudad, ang gutom ay nasa syudad. At tayo ay mamamatay doon. Kung tayo'y uupo rito, mamamatay din tayo. Hello? So, pinag-usapan nila. Sabi nila, kung manatili tayo rito, mamamatay din tayo. Kung pumasok tayo at papatayin tayo ng mga Syrian, mamamatay tayo. So, para ng sitwasyon nila ay hopeless. Di ba? Hopeless. Pag manatili lang sila nakaupo doon, mamamatay rin sila. Kung pumasok sila, pwedeng mamamatay rin sila. So ano ngayon ang kanilang desisyon? Ito ay naglalarawan sa mga pagkakataon sa ating mga buhay kung saan kailangan nating gumawa ng isang malaking desisyon. Amen? Amen. Malaking desisyon sapagkat nakasalalay ang kanilang buhay. Nakasalalay ang kanilang mga buhay.
Di ba ang tao ay talagang ayaw mamatay? Kapag kamatayan na, buhay at kamatayan na ang pag-uusapan, ay talagang ang tao ho ay, di ba? Nagbibigay atensyon. Di ba? So, napakahalagang decision ang kailangan nilang gawin. So, anong ginawa nila? Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall not die. Sabi niya, sige, pumasok tayo. At bahala na ang mga Syrian sa ating buhay. Kung tayo'y hayaan nilang mabuhay, tayo'y mabubuhay. Kung tayo'y kanilang papatayin, tayo'y mamamatay. Alam mo ninyo, kung meron man isang malaking desisyon sa ating buhay, ay ang desisyon na patungkol kung tayo'y mabubuhay o tayo'y mamamatay. Tama? Right. Malaking desisyon din naman ang kung anong kurso ang gusto mong kunin. Malaking desisyon din yan, di ba? Kung sino ang magiging partner mo sa buhay. Malaking desisyon din yan. Pero hindi yan. No? Mas magiging malaki pa kaysa buhay natin. Talaga ang nakasalalay. Hello? So I entitled this message, Attempt Great Things for God. Kung kung kayo ay wide reader, alam mo ninyo, ito ay pinapopularize na statement ni William Carey. Isang missionary. Isang alagad ng Diyos na pumunta sa ibang bansa upang ipangaral ang salita ng Diyos. At kung ating pag-aralan ng kanyang biography ay pagbihira. Hindi basta-basta na mga kahirapan ang kanyang hinarap sa kanyang pagsunod sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Hello? Now, we need, sabi ni William Carey, attempt great things for God, expect great things from God. It is only when we attempt to do great things for God where we can expect to receive great things from God. This is the principle of sowing and reaping. Na kapag tayo ay may itinanim, tayo ho ay may aalihin. Hello? Wala tayong aasahan maaani kung tayo ay hindi nagtanim. Tama? Alright? So kaya tayo ay mag-ingat sa ating mga desisyon, sa ating mga buhay. But to decide to do great things for God is a great decision in your life. Amen. Na? Ang tayo ho ay mag-desisyon na gumawa ng malalaking bagay para sa Diyos ay isang napakalaking desisyon sa iyong buhay. Ang tayo ay mag-desisyon na i-maximize ang potential natin upang tayo ay makagawa ng malaking bagay para sa Diyos ay napakalaking desisyon yan. At alam mo ninyo, itong mga outcast na ito, kung sila ay titingnan, alam ninyo, minamaliit sila dahil sila ay mga pitongin. Ang istoryan to ay nagbibigay sa atin ng isang malaking aral na kahit ano paman ang status natin, pwede tayong gumawa
ng malaking bagay para sa Diyos. Huwag mong sabihin na hindi ka nakapagtapos. Huwag mong sabihin na ikaw ay payat, ikaw ay bansot, ikaw ay pangit, ikaw ay maitim, no? Ikaw ay mahirap. Huwag mong sabihin yan. Kasi sila sobra-sobra pa. No? May tetong na, outcast pa sila, mahirap sila, at alam mo ninyo, ano na lang ang hinihintay nila na darating ang araw na sila'y mamamatay. Pero huwag nating hayaan na tayo'y mamamatay, na tayo'y walang nagawa para sa Diyos. Amen! Diba? Mamamatay na rin lang tayo. Mamatay na tayong may ginawa. Tayong malaki ayon sa potential na ibinigay ng Panginoon sa atin. Are you with me? Kung hindi tayo mag-attempt ng malaking bagay, mamamatay tayo hindi. Mamamatay. Parin. Kung tayo ay mag-attempt ng malaking bagay para sa Diyos, mamamatay tayo hindi. Mamamatay pa rin. Pero at least, hindi sayang. Hindi naging sayang ang ating buhay. Minsan kasi nakafocus tayo sa mga negative. Amen? So, ilang points ang ibibigay ko sa inyo, and it is my prayer na ito ho ay makakatulong sa bawat isa sa atin. In attempting great things for God, what we need is, number one, to strengthen our belief in God. Kagabi yan ang preaching niya, ni Pastor Sani, the faith of Abraham. Okay? Alam niyo ba na sa Biblia, merong isang chapter dedicated to the heroes of faith? Amen? Hebrews chapter 11. May mga pangalan dyan na binanggit na kinonsidera na sila ay mga bayani ng pananampalataya. Meron din hindi na intensyon. Pero sila ay mga bayani din ng pananampalataya. Alam mo ninyo, napaka-importante ng pananampalataya sa Diyos. Hello? Tingnan natin ito. Look at verse number, punta tayo sa verse number, okay? Verse number 8. Alright. O, balik tayo sa verse number 1. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of the flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Alam niyo, napakamahal ng bilihin during the time. Hello? Oh. So, pero sabi ni Elisha in verse 1, bukas, merong mumurahin pagkain. Hello? Pero tingnan nyo sa verse number 2. Then a Lord will send the kingly. Ibig sabihin, confident ito ng ng hari. Minsan nakasandal sa kanya ang hari. Ibig sabihin, ang taong to ay opisyal sa kaharian at malapit sa hari. Anong sagot niya sa alagad ng Diyos? Then the Lord Onosan, the kingly, answered the man of God and said, Behold, if the Lord will make windows in heaven, might this thing be? Sabi niya, kung ang Diyos ay magbukas ng mga bintana sa langit, ganito
ba ito? Ang ibig sabihin, ipinahihiwatig niya na hindi siya naniniwala. Kasi from 80 pieces of silver ang ulo ng baka, 80 pieces of silver. Tingnan nyo in verse number 1. Okay? Naging murang-mura. Hello? Ano na lang? Sabi ni Elisha, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel. Naging mura na lang. Pero ang sabi ng taong to, ibig sabihin, hindi siya naniniwala. Tingnan nyo, ang sagot ng alagad ng Diyos. And he said, behold, verse 2 pa rin. Okay? Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Makita ng iyong mga mata, pero hindi ka makakakain. Ang ibig sabihin ganito, maraming malalaking bagay ang magkakamta ng mga taong may pananampalataya na ikaw ay patingin-tingin lang. Hindi mo matitikman. Hello? Kung nakita mo lang ba na kumakain siya ng lechon, hanggang tingin ka na lang, at hindi mo na namamalayan, tumutulo na ang iyong laway. Lumalaway ka lang sa biyayang natatanggap ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Ikaw kasi puro ka murmuring. May sakit kang murmuritis. Murmuritis at saka offendicitis. Palagi kang na-offend. Hello? Palagi kang nasasaktan. Hindi? Instead na mag-enjoy ka ng mensahe, palagi kang nasasaktan. Ang sakit mo ay offendicitis. Ano ba naman kasi, Pastor? Palagi akong pinatatamaan. Alam mo ninyo, kung hindi tama ang buhay mo, talagang tatamaan ka sa salita ng Diyos. Huwag kang magalit sa alagad ng Diyos. Amen? Ang kailangan natin is strengthen ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi ng alagad ng Diyos, makikita mo, pero hindi ka makakatikim. Amen. Kayong mga walang pananampalataya sa loob ng simbahan, makikita nyo ang mga pagpapala sa ibang mga kapatiran na nananampalataya sa Diyos. Pero kayo, hindi kayo makakatanggap. Bakit? Wala kayong pananampalataya. Tingnan nyo nangyari. Look at verses 18 and 19. And it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel. Nangyari talaga yung sinabi ng alagad ng Diyos. And a measure of fine flour for a shekel shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. Tingnan nyo verse 19. And that Lord answered the man of God and said, now behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? Sinulit siya pagi. Tingnan nyo. And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Look at verse 20.
And so it fell out unto him, for the people trod upon him in the day, and he died. Nangyari? Nangyari! Pagka-umaga, dahil dito sa mga leprous men, sinabi sa hari, yung mga spoil ng Syrian, ipinagdili sa murang halaga. Nangyari, ang mga tao'y gutom. Nag-uunahan ng mga tao, di ba? Kapag gutom, sabihin mo, sige lang, no? Alinya lang kayo. Unahan ka. Pag-uunahan ng tao. Dahil sa kanilang gutom at gustong makauna, nag-uunahan sila na stampede. Itong tao to, na may doubt, na walang pananampalataya, natumba siya, natapakan siya, at namatay. Bira, ilang paa kaya ang tumapak sa kanya? Bira, namatay, tinapakan. Hindi naman pisol ang nakatapak sa kanya. Hindi naman truck yung nakatapak sa kanya. Mga maliliit na paalam. Pero siguro libo yun. Di ba? Mga tao tumatakbo, unahan sila upang makabili ng murang pagkain. Di ba? O, natapakan nyo. You see? If we want to attempt great things for God, we need to strengthen our belief in God. Amen. Strengthen our belief in God. Number 2. Number 2 na tayo. Hello? Sige. Video teaching type na lang tayo. Kasi mabigat na ang ating lalamunan. Strengthen our belief in God. Number 2, stay backing up the man of God. Amen. Stay backing up the man of God. Patuloy mong back-upan. Amen. Hindi bakbakan. Right. Iba yung back-upan sa bakbakan. Right. Iba yung tulungan sa pagtutulungan. Right. Dapat tulungan nyo ang pastor, huwag pagtulungan. Right. Back-upan nyo ang pastor, huwag bakbakan. Ano naman yung pastor ito? Oo nga. Hello? Tingnan nyo Let us look at chapter 6. Balik tayo ng munti. Chapter 6. Alright. Look at verse 31. Then he said, God does so to me. God does so and more also to me. If the head of Elisha, the son of Shaphat, shall stand on him this day. Sino nagsabi yan? Ang hari ng Israel. Dahil sinisisi niya si Elisha sa lahat ng nangyayari sa kanilang bansa. Amira, di ba realidad sa pinsan sa loob ng simbahan? Na ang problema ng mga anak ng Diyos, sinisisi ang alaghan ng Diyos. Ano bang kasalanan ni Elisha? Dahil sa kanilang kasalanan, kung kaya hinayaan ng Diyos na sila ay sakupin ng mga kaway. Dahil yun sa kanilang kasalanan, hindi yun sa kasalanan ng alagad ng Diyos. Are you with me? Kung
ano man ang problema dumating sa inyong buhay, huwag niyong sisihin ang alagad ng Diyos. Wala kayo inilagay ng Diyos dito para sisihin ang alagad ng Ginoo. Ha? Ang alagad ng Diyos. Sabi ko, hindi kayo inilagay dito para pakpakan. Ang alagad ng Diyos, kundi bakapan. Ito magandang ugali. Balik tayo sa chapter 4. 2 Kings chapter 4. May ipakikilala ako sa inyo, hindi man sinabi ang kanyang pangalan, pero nakarecord ang kanyang buhay dito sa Biblia. 2 Kings chapter 4, verse 8. Okay, pababa. Verse 8. And it fell on a day that Elisha passed to constrain him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. Sino itong tinutukoy dito? Ha? Si Elisha. Si Elisha to. Okay? At merong isang babae. Where was, look at verse 8, and it fell on the day that Elisha passed to Shunem. Where was a great woman? Sinasabi natin ito ay the great woman of Shunem. Hindi sinabi ang kanyang pangalan. Pero sinabi ang kanyang kabutihan. Sinabi kung paano niya bakapan ang alagad ng Diyos. And she constrained him to eat bread. Tingnan yung ginawa niya. Dumadaan lang dyan si Elisha. Nakikilala niya sa pananamit, sa pananalita. Amen? Dahil ang tunay na alagad ng Diyos ay makikilala yan sa pananamit at pananalita. You see? Sabi niya, alagad ng Diyos to. So, pinapakain niya. Walang lason. Walang lason ang pagkain. Pinapakain niya ang alagad ng Diyos. Minsan yung ibang hindi nakakaintindi, sabi nila kaya yung mga pastor ay parang namamalimos, nanghihingi. Alam nyo, hindi kami nanghihingi. Sinasabi ko sa membro sa Ahoy, wala akong kahit isa dyan na hiningian. Itinuturo ko sa kanila ang kanilang responsibilidad. Ang pastor ay hindi nanghihingi. You see? Ang babaeng to ay may pusong handang tumulong sa alagad ng Diyos. Pinakain niya. Hello? Di ba sa New Testament sinabi ni Jesus Christ, kahit tubig lang, baso lang ng tubig, ibigay mo sa alagad ng Diyos, hindi malilimutan ng Diyos yan. Ay lalo na kung tubig, mayroong pansit at tinapay. Amen. Pabira, parang hindi na kayo ngumingiti Amen. Mahirap naman pasto, tubig lang Right. Lalo na kapag pagod ka, tubig lang, ay sasakit ang tiyan mo yan. Mas maganda may pansit at tinapay, sabi ng iba, bawi manding. Gawin na natin ang pinakamabuti. Now, look at that. Patuloy tayo Verse number 9. And she said unto her husband, sabi niya sa kanyang asawang lalaki. Hello? Sinabihan yung kanyang asawa. Siguro, mas spiritual itong babaeng to kaysa kanyang asawa. Asawang lalaki.
Pasalamat tayo sa mga espiritual na mga asawa. Amen. So sabi niya sa kanyang asawang lalaki, honey, sweet, bahala na kayo. Sugar, diabetes. Sabi niya, behold now, I perceive that this is an holy man of God. Kasi tuwing makikita ko, yung pananamit niya ay disente. Hindi ko siya nakikita umiinom ng tuba. Hello? Paano ka maging holy kung umiinom ka ng tuba? Paano ka maging holy kung nakikita ka sa sabungan? Maintindihan tayo. The holy man of God ito. Sa pananamit, sa pananalita, sa gawa. Holy man of God ito. Alagad ng Diyos talaga to. See? Which passeth by us continually. Ibig sabihin, napakasipag ni Elisha mag-visitation. Continually. Palagi. Diba? Yes. Hindi dahil sa may snacks doon. Minsan yung ibang mga soul winner, kung saan area mayroong snacks, doon sila palagi. Diba? Minsan may mga soul winners na gano'n. Doon lang palagi sa area yun. Bakit? May nagpapasnak sa kanila doon. Faithful na alagad ng Diyos to. Continually. Amen. Kaya sabi ko sa inyo kahapon, hindi magugutom ang alagad ng Diyos na masipag mag-soul-winning. Diba? Hindi naman tayo nanghihingi. Pero sabi ng Biblia, ang mga taong maliligtas na tayo ang ginamit ng Diyos, gagamitin ng Diyos, iipuin ng Diyos ang kanilang mga puso upang sila ay magbigay. As a token of gratitude sa kaligtasan kanilang natanggap dahil ginamit tayo ng Panginoon. Tayo pa namang mga Pilipino, di ba? Nasa values natin ang utang na hindi utang na walang bayad, ha? Utang na loob. Pag ginawan tayo ng mabuti, hindi tayo nakakalimot at gagawin natin ang lahat upang tayo makabawi. Di ba? Okay lang kayo? So, alagad talaga to alagad talaga to ng Diyos. Honey, alagad talaga to ng Diyos. Dad, kung dad ang tawagan nila, iba-ibang tawagan eh. Di ba? May daddy, may papa, may honey, may sweet. Kami ni Mrs. Babe, kasi tumaba na kami. Mga baboy na kami, kaya babe, tawag na namin. Look at verse number 10. Let us make a chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be when he cometh to us, that he shall turn in thither. Sabi niya, pagawaan natin siya ng kwarto. Dito nagsimula ang mga term na prophets, chamber. Amen. Sa mga churches, right, kung saan ipinipreparar sa mga visiting men of God. Hello? So, nagpagawa
Ginawa ng ano? Katre? Siyempre, sigurado may unan yun. Anong silbi ng katre na walang banig at saka unan? May stall, puwan, at merong ilaw. Wi-Fi. Sa ating panahon, wifi na yan. Amen. Aircon. May wifi. Aircon. Of course, actually, kung tayo ay nakakaintindi, Right. Amen. it is but just to give our best. Right. Amen. Itong ginagawa ninyo dito, Right. totoo yung sabi ni Pastor Tensor, may mga alagad ng Diyos na mula sa kanila, they are so discouraged. Right. Maybe dahil sa may mga miyembro silang pinapabayaan sila, may mga miyembrong paniwala ang alagad ng Diyos sa kanila, Right. and maybe merong mga alagad ng Diyos sa pagpunta rito parang gusto nang mag-quit sa ministry. Pero alam nyo, nakakataba ng puso na makita nila dito how you value men of God. Amen. Amen. Hindi ba nakakataba ng puso na kapag sinabi, Tikbaw! Highway Bible Baptist Church, Tikbaw! Amen. Amen. Ang daming pastors ang gustong pumunta dito. Amen. Hindi naman kayo syudad, wala kayong SM dito, walang Robinsons. Hello? Wala ni... Ha? Lira. Kahit DIY, wala. Garisano, wala. Gainaso, marami. Ha? Gainasong bundok. Pinagawan. Binakapan. Amen. Alam mo ninyo, isang malaking bagay yan. Amen. Hindi madaling gawin yan. Right. Di ba? Amen. Pero, yan ho ay napakadakilang desisyon. Right. At nararapat na gawin ng isang miyembro na lumalago sa kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Are you with me? Amen. Kasi ano man ang sitwasyon ng inyong pastor, reflection nyo yan. Kung ang pastor nyo ay parang pulubi, alam nyo, bumabalik sa inyo yan. Ano ba itong taga-Tikbaw? No? Highway Bible Baptist Church, pinapabayaan yung pastor nila. Tingnan mo, yung baro niya, nag-preach, KTL. Panahon pa ni Marcos Sr. You see? Parang ang seryoso ninyo. Ang silensyo ninyo. Amen. Parang may nararamdaman kayo. Amen. Ha? Parang may nararamdaman kayo. Di ba magandang bagay, nakakatama ng puso, na maririnig, grabe, ang mga taga-Tikbaw, mahal na mahal nila ang kanilang pastor. Mahal na mahal nila ang pamilya ng kanilang pastor. Alam nyo ba, mayroong mga anak ng pastor na ayaw nilang magpastor, ayaw nila sa ministry. Bakit? Hindi sila nakaranas ng pagmamahal mula sa mga miyembro. Ako ay naniniwala, kapag mahal ng miyembro ang alagad ng Diyos at ang kanyang pamilya, ang mga anak ng pastor ay hindi natatakot maging sa ministry. Why? Nakita nila kung paano makapan ng mga anak ng Diyos at mahalin ang kanilang ama.
May alam ako mga anak ng pastor na nanumpa na hindi talaga magpapastor. Hindi dahil sa babae sila. May mga anak ng pastor na lalaki na ayaw talagang magpastor. Bakit? Hindi nila nakita na minahal ng membro ang kanilang tatay. Kasi, oh. Ako, prayer ko, sabi ko, Panginoon, huwag mong gawin yan sa akin. Ayaw kong i-blame ng mga anak ko ang ministry. At magkaroon sila ng hatred sa ministry. At biyaya ng Panginoon. Amen. They love the ministry. Amen. Why? Nakita nila yung mga membro. Mahal ako ng mga membro. You see? Mahal sila ng mga membro. Amen. Pag nag-birthday sila, pambihira. Amen. Mga mayayaman sila pag nag-birthday Amen. nila. Dahil may mga commitment ng mga membro. Amen. Ibinibigay sila nila. Amen. Hindi sila parang mga sinumpa. Pinagpala. Amen. Kayo ang gagamitin ng Diyos upang pagpalain ang inyong pastor. Okay lang kayo. Parang hindi nyo tanggap. Ha? Kaya kayo pag nakapagtrabaho kayo, huwag nyo kalimutan si pastor nyo, ha? Amen. Anong sukat ng paa ni pastor mo? Ha? Anong size ng sapatos niya? Hindi. Dapat malaman mo na yan ngayon. Right. Amen. Para pag nakatapos ka, alam mo na ang gagawin mo. Di ba? Anong sukat ng parong ni pastor mo? Oh. Ako nga alam ko eh. Medium yung barong ni pastor mo. Hello? Paano ka makabigay sa kanya kung hindi mo alam ang size? Medium, bibilhan mo siya ng extra small. Anong gagawin mo sa kanya? Gagawin mo baby? Right. Tingnan nyo ha, itong babae ito, dumadaan lang ang alagad ng Diyos. Amen. Pinagawa niya ng kwarto, nilagyan ng katre, nilagyan ng unan, ng mesa at saka upuan, Amen. nilagyan ng ilaw. Amen. At kapag dumaandan, pinapakain niya, hinahouse niya. Okay lang kayo? Oo. Ilang taong ka lang ang pastor? 57. 3 taon na lang, Amen. senior na. Okay? Pag nag-senior na siya, mahirap na mag-drive. Amen. No? Habang kaya pa na mag-drive, sikapin nyo, makabili ng sasakyan para sa kanya. Amen. Tutulong ba rin? Amen. Parang hindi kayo maniwala. Amen. Amen. Oh. Magkukumitin ka rin. Amen. O, di ba maganda makita yung pastor nyo? Gusto natin basagin yung konsepto na Right. pastor ka lang, hindi ka dapat magkasasakyan, hindi ka Right. dapat magkabahay ng malaki. Right. Ikaw nga na lasinggiro ka, hindi ka sumisimba, malaking bahay mo, may sasakyan ka, ang pastor. Di ko gusto. Right. Preach. Amen. Hindi ba? Ha? Yun ang konsepto ng mga tao sa labas. Right. Pastor na lang, pastor.
Bakit dapat sa pastor maging mayaman? Ikaw naluloko ka. Right. Magalit ako sa mga taong ganyan. Amen. Kung may tao man na dapat mag-enjoy, Amen. bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos, mga lakad ng Diyos. Huwag niyong hayaan na maliitin ang inyong pastor ng mga tao sa labas. At huwag niyong hayaan ang mga Kristiyanong hindi alam ang Biblia. Right. Sinasabi ng Kristiyano sila pero gusto nila parang pulubi ang pastor nila. Oh. Hindi yan, no? Amen. Hindi kami nagdiliman, pero kapag lumalago kayo, yan ang inyong, di ba? Dapat gawin. Amen. Alam mo naman, naglingkod kami sa Diyos, may pera at sa wala. May sasakyan at sa wala. May bahay at sa wala. Ako, alam ng mga membro yan. Salamat ako, dumating ang panahon. Hindi ako nag-demand sa kanila. Amen. Kahit tanungin nyo sila, hindi ko nag-demand. Unang mga sasakyan, para sa church, para sa church, para sa church. Salamat, may mga membrong sabi nila, Pastor, dapat may sasakyan tayo Amen. para sa iyo. Amen. Amen. Anong gusto mong sasakyan? Sabi ko kahit ano. Sabi nila walang sasakyan, Pastor, ang brand ay kahit ano. Right. Sabi ko kahit maliit lang. Service lang. Sabi nila, Pastor, malaki kang tao. Hindi naman maganda na yung malaki kang tao, yung sasakyan mo maliit. Right. Sabi ko, sige. Kung gusto niyo malaki ito, Pastor, anong color ang gusto mo? Amen. Wala na po ibang color. Basta sa mga sasakyan sa church, puti lahat yan. Amen. Mga sasakyan namin, puti lahat. Amen. Okay? So, puti. Hindi ako nag-demand. Amen? Amen. Pero dumating na sila sa punto na natuto sila to attempt great things. Amen. For God, para sa Diyos to, para sa Diyos. Right. Hindi to para sa tao. Right. Alam nyo kasi, kapag ninaliit ang inyong pastor, dala ang pangalan ng Panginoon. Dahil alagad ko ng Diyos. Amen. Kapag ninaliit ito ng tao, dala dyan ang Diyos, dala dyan ang inyong simbahan. Right. You see, kung kaya ninyo, matigil ko, kaya nyo. Amen. You see, kaya nyo. Amen. Para natatahimik kayo Amen. Pwede si John Ray magpatigayon. Amen. Bukas. Bukas. Basta inyo lang pang daw. Pwede patigayon ni John Ray. Open sila sa ano eh. Ma. Amen. Sabi na yun, parang mapapasubo tayo Di bali na mapasubo kayo sa tamang desisyon. Amen. Amen. Amen? Amen. Okay, gawin nyo yan. Tingnan nyo, pinakapan ng babae ito, kaya tinawag siyang great woman. Amen. Hindi lang dahil mayaman siya, kundi great ang kanyang karakter. Amen. Minahal niya ang alagad ng Diyos. Amen. You see? Tingnan nyo Ang ibang nagsasabing alagad sila ng Diyos, pala inom yan. Right.
Naninigarilyo yan. Nagmamadyong yan. Diba? Pero binibilhan sila ng mga membro nila ng sasakyan. Ginagamit na nila minsan, pupunta sila ng bar, pupunta ng inuman. Ang tao, hahalik pa sa kanilang singsing. Parang Diyos ang tingin sa kanila. Pero yung mga daliring yun, humihitit yun ng, humahawak yun ng sigarilyo. Humahawak yun ng alak. Pero mga membro nila, support sa kanila. Hindi mga totoong alagad ng Diyos yan. Ako, siguraduhin ko sa inyo 200%. O kung anong pinakamataas na porsyento. Igagarantiya ko sa inyo, ang inyong pastor ay tunay na alagad ng Diyos. Amen. 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 Inisip ko lang. Inisip ko lang pa. Kaya tinanong ko siya kung ilang taon na siya. Hintayin pa ba ninyo na hindi na siya makakita? O hindi na siya makapag-drive? Bago pa ninyo. Actually, ma-enjoy man siya. Kahit walang sasakyan, pero mas mag-enjoy siya. Amen. Expression ng inyong pagmamahal sa kanya. Amen. Kailan ang birthday mo, Pastor? January, no? 6, Melchor ko eh. Pero sa totoo lang, pinagplanuhan, nag-usap na kami, no? Yung brother John Ray, patungkol yan eh. Amen. Pinag-usapan na namin yan. Pero hindi talaga na materialize. Mas maganda, ito, pinakausap ko kayo. Amen. 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 Back-up. Amen. Ito lang isipin nyo, kung walang alagad ng Diyos, hindi kayo naligtas. Right. Pupunta kayo ng impyerno. Lahat ng sa inyo ay paaniwala yan. Right. Kung kayo ay pupunta ng impyerno. Tama? Tama. That is, that is an act na hindi nyo pwedeng bayaran. Right. Pero pwede nyo ipakita na kayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Na ginamit sila ng Diyos Right. upang kayo ay mapangaralan ng salita ng Diyos, ma-reach out kayo at baligtas kayo. Ngayon, nag-i-enjoy kayo ng kaligtasan na yan, nag-i-enjoy kayo ng buhay na binago ng Diyos, nag-i-enjoy kayo ng buhay na kayo ngayon ay ginagamit na ng Diyos. Amen. Amen. Di ba? Sige, mag-usap kayo. Amen. Sabihin nyo lang sa akin. Sana Amen. bago mag-58 si Pastor Melchor Amen. o kung mag-58 siya, Amen. may regalo sa kanyang susi. Tama na kasi parang iiyak na kayo. Ha? Parang pambira, parang pinagsakan kayo ng isang sakong bigas. Kaya ang title ng message na to, Attempt Great Things for God. Amen. Amen. Medyo may kabigatan to, pero hindi imposible. Right. Hindi imposible. Para sa church doon, hindi naman madali yun. Right. Diba? Amen. Mag-raise ng ganong amount para pang down. Okay? Pero, praise the Lord, they attempted great things for God. Amen.
At ang Diyos naman ay, alam ninyo, naghihintay lang naman ng Diyos. Right. Tama. Amen. Nakatulad kanina, pag hindi natin desisyonan, walang mangyayari. Right. Kahit gusto pa natin. Right. Kung hindi tayo aakto, wala tayong ginagawa. Nag-uusap kami ni Father Mario kanina. Amen. Ha? Kahit manalangin ka ng manalangin. Pasalamat kami. Pastor, ang prayer namin, 100 first-time visitors. Amen. Binigay ng Diyos 141, 111 ang tumanggap. Sinagot ng Diyos ang panalangin. Sabi namin, pero sabi ko pa, kung hindi nyo winor out. Sabi niya kung hindi i-work out, Pastor, wala din. Right. Tama. Kahit anong panalangin mo kung hindi mo gagawin. Kung hindi mo i-work out. Amen. Gusto nyo ng 100 first-time visitors, wala namang nagbisita, wala namang nanundo, wala namang nagbigay para pangkorodo. Right. Ma-achieve ba yun? Hindi. Amen? Salamat, binakapan nyo ang vision ng inyong pastor. Amen. Ang vision ng inyong pastor is to see 100 first-time visitors in your church Amen. anniversary. Thank you Amen. for backing up the vision of your pastor. Amen. Tingnan nyo. Nangyari? Amen. Nangyari. Madali? No. Hindi madali. Right. Hindi madali ang sunduin mo doon sa ano ba? Sa Matalo. Right. Sunduin mo doon sa Hilongos. Right. Sa mga karating barangay. Hindi madali yon. Right. May delikado pa kasi nagta-travel. You see? But if you are determined, ang Diyos ay ibibigay ang hinihingi natin. Kapag nakita niyang tayo ay determinado at ginagawa natin ang ating part. Amen? Una, ano yung una? Strengthen our belief in God. Pangalawa, stay backing up the man of God. Pangatlo, nung pumasok sila, pupunta sila sa mga layang-layang, sa mga tent ng mga Syrians. Walang tao. Kumain sila, kumuha sila ng mga ginto doon, mga haling bagay, damit. Umalis sila, itinago. Bumalik sila muli, the same ang ginawa nila, itinago. Pagbalik nila, sabi nila, parang mali itong ginagawa natin. Tayo lang ang kumakain. 4 lang tayo ang kumukuha ng mga mamahaling gamit at pera. Hindi maganda to. Sabihin natin sa hari. Hello? Hindi maganda na tayo lang. Nakuha ng punto? Hindi maganda na sarilinin lang natin. Right. You see? Ano tong pangatlo? Sige be, ano pangatlo? Share the blessings from God. Amen. Share your blessings from God. Amen. Do you believe lahat ng blessing natin mula sa Diyos? Right. Ang totoong blessing ay mula sa Diyos. Amen. Ang totoong pagpapala ay mula sa Diyos. Amen. Hindi maganda na sarilinin natin. At kung gusto natin gumawa ng isang malaking bagay para sa Diyos, kailangan nating mag-share.
Hindi madali ang mag-share. Nature natin na, ano, madamot. Right. Kristyanong di marunong mag-ayos. Nature natin yan. Right. Amen. Diba? Usually, prinsipyo natin, ako ang nagtrabaho, ako ang nagsakripisyo. Hindi ko naman sinabi iba. Diba? Ako, pastor, nagtrabaho, ako nagsakripisyo, ako ang napagod. Ba't ako magbibigay? Diba? That is the principle of the devil. What is mine is mine. What is yours is still mine. Ganyan ang diablo. Kung ano ang akin ay akin, kung ano ang sayo, akin pa! Right. Pero ang Diyos, He shared the greatest blessing Amen. in His life, the Lord Jesus Christ. Amen. Ang prinsipyo ng Diyos, ang akin ay iyo. Kaya ang bugtong ng anak, ibinigay niya para sa atin. Ganyan, ka-generous ang ating Panginoon. Now listen to me, walang patutungo, hindi galing ganito ang gawain dito kung walang mga miyembro na nag-share ng blessing. Tama? Tama? Kung lahat kayo dito, selfish, lahat kayo dito, hindi nagbibigay, hindi naman pwede na ang mga simento at ito mga tiles na to ang siyang kusang pupunta rito kay Pastor Melchor at sabihin, gamitin mo ako. Kailangan, di ba? Kailangan talaga pumunta doon sa nagtitinda. Right. Sabihin sa check, may tiles na dito? Hindi naman pwedeng, pastor ako ng Highway Bible Baptist Church, magpapatiles kami, kuha ko ng tiles dito, wala nang bayad. So sabihin siguro ng check, ano ka, nabuang ka na? O hindi, kunin mo yan, pero bayad mo na. Hello? Ikaw nga lang nagbigay. Right. Napakanda nyo, if you want to improve, you need to be willing to spend. Amen. Tama? Tingnan mo yung mga babae, gustong gumanda. Right. Daming pinipili. Right. Make-up, lipstick, chin-chanto, wang-kuching. Ha? Kung anong makita sa advertisement na cosmetics, order sa Shopee, Right. Lazada, Right. kita ng magandang damit sa Shein. Right. Shein ba yan? Temyo. Lahat na in-orderan. Right. Dahil gustong gumanda. Right. Tama? If you want to improve, you need to be willing to spend. Amen. Gusto niyo gumanda ang inyong bahay? Amen. Ha? Gagastos ka hindi? Gagastos ka. Amen. Ang hindi maganda sa mga tao minsan, lalo na kapag anak ka ng Diyos, ganito pa rin ang konsepto mo, ay yung gusto lang na mag-improve pero ayaw gumastos. Gusto palaging libre. Kung may libre lang man, mga pribilehiyo yun. Right. Amen? Eh tapos si Pastor Rodel, Amen. pribilehiyo, nilibre yung operasyon na. Amen. Wala sa isip namin na maoperahan siya. Amen. Eh, pinagkaloob ng Diyos. Right. Kung nagpa-opera ka ngayon, pinakamababa siguro, 35,000.
Right. Pero si Pastor Ronel nagkaroon ng pribilehiyo Amen. because there is a generous doctor Amen. na malaki ang respeto at pagmamahal sa mga alagad ng Diyos. Amen. Sabi niya, Pastor, may operation niya yun. Ano, gusto mo magpa-opera? Pastor Ronel pa ang parang ayaw. Di ba? Sabi ko, sige na. Para pag-uwi mo, pugi ka. Amen. Oh. Tingnan nyo? Mga pribilehiyo lang yan, pero ang natural ay ganito. Kailangan talaga nating gumastos kung gusto natin mag-improve. Diba? Sa ating sarili, gusto mong mag-improve, gagastos ka o bibili ka ng barong. Alam mo? O hindi naman umaway dito naka-t-shirt lang, pero mas pogi kung nakabarong. Eh, mga babae, pwede naman kayong naka-t-shirt, pero mas maganda yung naka-uniform kayo. Ang tanong, hiningi nyo lang ba yan? Libre? Libre, pero may nabayad. Di ba? Pribilehiyo nyo, libre, pero there is somebody na nag-sacrifice. Ang kaligtasan libre, pero nag-sacrifice ang ating Panginoon. Privilege natin na maka-avail ng libre, pero somebody sacrifice. Amen. Ang isang magkano to? Ang isang terno? 700? Plus? Mura. Matagol sa atin, parang buhaw. Baka may ginansya. Hindi. Kailangan talaga gusto nyo mag-improve, may gastos talaga. Salamat, there is someone who is willing to share the blessing. There are those na willing mag-share ng blessing. Amen. Amen? Kung kami nakapunta rito because someone Amen. papatuloy yung ginagawa mo dito. Amen? Kayong mga young people, wala pa kayong matrabaho, pero ipag-pray nyo, sana maintindihan nyo, kasi balang araw, gagamitin kayo ng Diyos. Ha? Si Brother John Ray, sino mag-aakala? Amen. Kasimbahan, sipunin ba yan? Diba ako'y nagpapasoro, sipunin ba yan? Hanggang ngayon, may sipon ba rin? Right. Tama. Amen. 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 You just need to understand and put that in your heart. Amen. Unawain nyo, ilagay nyo sa mga puso nyo. Sa tamang panahon, Right. ma-realize nyo ang worth ninyo sa harapan ng Amen. Kayo, ngayon na merong kaya, gawin nyo na. Amen. Huwag nyo lang ipagpaliban. Gawin nyo na. Amen? Para mas lalo kayong pagpapalain Amen. ng Diyos, hindi pagpapaluin. Kaya walang yan, Right. pagpapalain o pagpapaluin. Anong gusto nyo, pagpapala o palo? Siyempre, pagpapala. Ayaw yan silang palo ng Diyos. Amen? Walang problema sa pagpapala ng Diyos. Right. Palaging nandyan yan. Right. Ang tanong, worthy ba tayo Amen. na tumanggap niya? Amen. So isipin natin, now let us look on our side
Dahil sa side ng Panginoon, walang problema. Right. Amen. Kita niyo ang tao dito, sabi niya, ba ganyan ba talaga? Hindi niya iniisip na kaya ng Diyos. Siya lang ang nag-limit sa Diyos. Pero sa Diyos, kaya ng Diyos. Amen. Palagi kong sinasabi doon, Pastor, di ba doon sa inyo sa, iniwan ng simbahan doon, sa kanyang kuya, Pastor Angel. Every time mag-preach ako doon, bundok yun. Sabi ko sa kanila, huwag yung isipin na nasa bundok kayo. Hindi Right. kayo magagaling ng Diyos. Right. Darating ang panahon na kayo ang magkakaroon ng malalaking ay ngayon, totoo na. Mga people doon, malalaki na yung mga ano. May civil engineer na sila doon. Amen. Bagong pasa sa board. May natanggap ka na sa kanila mag-training sa Air Force. Amen. Sa bundok yun. Hello? May isa na rin sila yung people na nasa barko. Meron na rin silang mga nakatapos sa pagiging teacher. Huwag yung sabihin na andito lang kayo sa bundok. Right. Dahil ang pagpapala ng Diyos kahit sa ang lugar na basta ikay may pananampalataya at ikaw ay matapat sa Diyos, kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen. Amen? Share the blessings of God. Amen. Alright. Ito, ang natapusan, medyo natouch na rin natin ito. Ano yung una? Strengthen our belief in God. Pangalawa, stay backing up the man of God. Number 3, share the blessings of God. And number 4, sharpen your burden in the Word of God. Amen. Amen. Sharpen. Amen. Patalasin nyo ang inyong kabigatan or pagmamahal sa gawain ng Diyos. Hello? Yung iba naging mapurol na. Right. Kung kaya parang hindi na makikita na mahal ang gawain ng Diyos. Ipakita nyo. Amen? Huwag kayong matakot. Alagaan nyo iyang burden na yan. Amen. Mas lalong palakihin nyo Right. ang inyong pagmamahal sa Diyos at sa kanyang gawain. Amen. At sana lahat ng inyong ginagawa ay naka-anchor Amen. sa pagsisilbi sa Diyos. Amen. Sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen. 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 Ang iyong profesyon ay ibinigay ng Diyos para may mga kaluluwang maligtas. Okay lang kayo? Amen. Ha? Mga anak, pakihipos. Alagaan nyo. Amen. Ha? Palakihin nyo ang inyong pagmamahal sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. I-enjoy nyo. Amen. Paano natin malalaman? Dahil sa mga sakripisyo nyo, sa pag-enjoy nyo, Right. sa pagiging faithful nyo. Ayaw hindi? Yung hindi kayo nagreklamo kahit nahihirapan na. Normal lang yan, kahirapan. Darating at darating yan. Right. Di ba? Pero kapag, malaki ang ating burden sa gawain ng Diyos, mangingibabaw yan. Baliwala yung mga sakripisyo na yan. Right. Magkakaintindihan ba tayo? Amen. Tingnan ng ating Panginoon. Kahit buhay niya, ay ibinigay niya. Bakit? Mahal niya tayo. Ha? Mahal niya tayo.
Kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay upang patunayan ang kanyang pagmamahal, tayo, nagbenepisyo tayo, Amen. natanggap natin ang mga pagpapala dahil ho sa pagmamahal ng Diyos. Ano ang isusuklit natin sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Are you with me? Good. Sabi ni Pastor, mahirap na tayo, kawawa na tayo, wala pang kaligtasan, ay pambira. Right. Pero pasalamat tayo na kahit hindi tayo mayaman, hindi tayo sikat. Iba sabi parang sikat chokoy lang. Right. Pero ngayon ay ligtas na. May mansyon na sa langit na Amen. nagbibigay. Pinago na ng Diyos ang buhay. Pinagpapala na ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang maisusuklit natin sa ating Right. buhay? Amen. Attend great things Amen. for God. Maka-attend ka, mamamatay ka. Right. Hindi ka maka-attend, Right. mamamatay din. Anong klaseng kamatayan ang gusto natin? Yung mamatay tayong walang ginagawa, or mamatay tayong minamaximize natin ang ating potential na ibinigay ng Diyos. Tingnan niyo inyong mga sarili. Right. Ano yung potensyal na nasa sayo? Iparaming ka sa Panginoon. Amen. Kami, ang aming kaligayahan ay makita na ang mga miyembro ay lumalago sa kanilang Amen. pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Amen. Mapapaiyak kami Right. sa kasiyahan kapag nakita namin kayo ay nagiging faithful. Amen. Wala na kaming ibang hinihingi sa Panginoon na kayo ay lumago sa inyong pananampalataya. Mag-enjoy kayo sa inyong buhay bilang Kristiyano. Amen. Kahit na alam naman natin na talagang may problema, pero mangingibabaw pa rin yung kasiyahan na tayo ay mga anak ng Diyos at may Diyos tayo na nagmamahal sa atin, may Diyos tayo na ang kanyang desire ay pagpapalain ang ating mga buhay. So you choose. Gusto mo ng pagpapala o pagpapalo? Right. Tama. Amen. Pili. Amen. Pumili tayo. Pero, sasabihin ko ulit, ang gusto ng Diyos tayo ay pagpalain. Amen. Kaya sumunod tayo sa Amen. Panginoon. Okay? Yung mga taong ginamit dito ay mga taong desperado. Mga taong hopeless. Pero nabago ang kanilang buhay dahil sa kanilang ginawa. Amen. Amen. Dahil sa kanilang ginawa, they did not blame the man of God. Okay? Ngunit, ginawa nila ang dapat nilang gawin. Loving Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat sa inyong mga anak. Alam ko, Panginoon, ng bawat isa ay pagod. Alam ko, Panginoon, ng bawat isa ay nagsakripisyo. Maraming salamat at ipinakita ninyo sa buong conference at sa anniversary kung paano ninyo, Panginoon, pinagpala ang vision ng inyong alagad. At salamat sa pagsuporta ng bawat miyembro ng simbahan ito.
Ipinagpakita lamang po ninyo, Panginoon, na kaya ninyong pagpalain ang simbahang ito. Na kahit sa anong lugar, kaya ninyo pagpalain ang inyong mga anak na may katapatan sa inyo. Naway maging inspirasyon ito sa mga malalaking bagay pa na gagawin ng simbahang ito para sa inyo. The best is yet to come. Alam ko po, Panginoon, na hindi lang yun ang gagawin mo para sa simbahang ito. Ipapakita ninyo ang mas malalaki pang mga bagay na gagawin ninyo para patunayan na kayong Diyos namin ay talagang worthy na panampalatayahan at pagsintihan. As we close this afternoon sa mensaheng ito, naway mag-iwan ito ng malaking pananaw, malaking desire, at tamang mga desisyon sa puso ng inyong mga anak to do more, to attempt great things for you, O Lord. Dalhin po ninyo ang bawat isa na kaya pang lumuhod dito sa altar upang magpasalamat sa inyo, upang manalangin sa inyo, upang muling i-renew ang kanilang mga commitment sa inyo. Dalhin po ninyo sila dito sa altar sa matamis sa pangalan ni Jesus. Hindi na kayo magtatagal, naiintindihan yung mensahe. Ang Diyos nag-usap sa inyo, panahon na ito na kayo naman ang mag-usap sa Diyos. Kinausap na tayo ng Diyos mula sa mga mensahe, mula pa noong Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at ngayon ay Linggo. Maraming mensahe na ang ating napakinggan, ginagamit ng Diyos upang kausapin kayo. Panahon na ito na ikaw naman ang kumausap sa Diyos. Pasalamatan mo siya na ika'y iniligtas niya. Pasalamatan mo siya na ika'y binigyan niya ng pastor. Pasalamatan mo siya na ika'y binigyan niya ng simbahan. Pasalamatan mo siya na may Biblia na siyang itinuturo ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon na kahit hindi ka man mayaman, hindi ka man sikat, pero kinagamit ka ng Diyos. At alam mo, you need to have a greater vision. You have to have a greater vision. Mas malaki pa ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Laking kasiyahan na gagamitin ka ng Diyos upang mapalago ang gawain dito. It is a testimony. Makita ng mga tao sa paligid, hindi naman natin ito ginagawa upang ipakita sa kanila, pero dahil sa minsan minamaligid nila ang ating pananampalataya, ay ipakikita sa kanila ng Diyos na siyang Diyos ay ang Diyos na pinakamataas, pinakamakapangyarihan, at kayang ipakita ng ating Diyos na kaya niyang pagpalain ang kanyang simbahan. Ipanalangin niyo sa Diyos ang inyong pamilya na magkaisa kayo sa paglilingkod sa Diyos. O may miyembro pa ng inyong pamilya na hindi paligtas, ipanalangin mo sa Panginoon at siya ay maligtas. Ipanalangin niyo kaming mga pastor na kami patuloy na maglilingkod sa Diyos.
Ipanalangin nyo na pagpalain ng Diyos ang mga gawain na ipinagkatiwala sa amin. Lalong-lalo na ang inyong pastor, tao din lang siya. May kahinaan din siya. Ipag-pray nyo ang inyong pastor. Always pray for him na siya'y bigyan ng Diyos ng kalakasan. Pray for his family. Pray for Mom Mildred. Pray for the kids na sila'y bigyan ng Diyos ng kalakasan upang magpatuloy sa gawain. Let us pray one for another. Let us love one another. Magkaisa tayo at gawin ang lahat ng ating makakaya na paglingkuran ang ating Diyos. Loving Lord, Heavenly Father, as we conclude our services today, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang inyong ipinagkaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa mga provision, sa mga pag-iingat, sa mga miyembrong all out ang kanilang paglilingkod. Maraming salamat sa mga miyembro ng sakripisyo ng kanilang mga pera, mga miyembro ng paggamit ng kanilang bahay, upang mahaos kaming mga alagad ninyo. Kayo na po, Panginoon, ang magbalik ng mga pagpapala sa kanila at patuloy ninyong palaguin ang kanilang paglilingkod sa inyo. At patuloy ninyong ipakita sa kanila na hindi kalugihan ang kami maglingkod sa inyo. Patuloy ninyong bigyan ng mga taong maliligtas at mga taong maidadagdag sa simbahang to. Bigyan ng dagdag ng mga miyembro na handang maglingkod, Panginoon, sa inyo. Ang aming mga kabataan, ang mga young people, mga adults, mga senior citizens, patuloy po ninyo, Panginoon, na iapuon sa inyong makapangyarihan kamay at patuloy na magamit ang nalalabing mga taon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit ninyo ng inyong alagad. Thank you so much for everything. We love you. At inihapili namin sa inyo ang lahat. The remaining time, thank you so much for that. This is our prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.